Magandang araw mga kasirin. Ang kwento na ito ay para sa lahat ng nakakaramdam ng sakit at kalituhan sa mga relasyon. Si Melissa, isang babae na natutong magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Kung ikaw ay naghanap ng sagot, kung ikaw ay nasaktan, makinig ka. Pakinggan natin ang kwento ni Melissa at kung paano siya nagsimula muli. Tara, samahan niyo ako. Magandang araw. Ako nga pala si Melissa, isang 25 anyos na babae na nagtatrabaho bilang dancer sa isang bar dito sa Alabang. Ang buhay ko ay hindi kasing saya ng iniisip ng ibang tao. Maraming akala, madali lang ang trabaho ko pero hindi nila alam ang mga sakripisyo at hirap na kinahaharap ko araw-araw. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero siguro magsimula na lang ako sa umpisa. Pinalaki akong wala ang mga magulang ko. Nasa isang madilim na kwento ako ng pamilya. Iniwan ako ng nanay at tatay ko noong bata pa ako at ipinagkatiwala nila ako sa tita ko. Akala ko, okay na yon at magiging masaya ako sa kabila ng lahat. Pero hindi. Si tita, mata pobre at malupit, ang nag-alaga sa akin. Wala akong natutunan, kundi kung paano maging malungkot at mag-isa. Wala akong naranasang kalinga mula sa mga magulang ko, at kaya't medyo naging matigas ako sa buhay. Hindi ko na iniisip kung anong pakiramdam ng magkaroon ng pamilya. Masaya ako na may trabaho ako, kahit pa ito'y hindi ang klaseng trabaho na ipinagmamalaki ng ibang tao. Pero wala akong choice. May mga araw na nagtatanong ako sa sarili ko, kung paano kaya kung ibang buhay ang meron ako, kung hindi ako nakapagtrabaho dito, kung may pamilya akong nagmamahal sa akin, pero hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Ang kailangan ko na lang gawin ay magpatuloy. Minsan, habang nagsasayaw sa harap ng mga lalaking may kanya-kanyang kwento at lihim, naiisip ko kung anong pakiramdam na may isang lalaki na magmamahal sa akin ng tapat. Pero ang totoo, natatakot akong umasa. Natatakot akong magtiwala. Dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan, si Arnold. Isang mature na lalaki. May mga maayos na damit at may itsura na may halong kaseryosohan. Bihira ang mga tulad niya na pumapasok sa bar na pinagtatrabahuhan ko. Madalas kasi, puro mga lasing at mga hindi seryosong tao lang ang makikita mo dito. Pero siya, iba. Hindi ko rin agad naisip na magiging special ang gabing iyon. Nagkatinginan kami ng ilang beses at nang hindi ko na kayang palampasin, lumapit siya sa akin. Wala akong alam kung anong pakiramdam niya. Pero ako, may kakaibang init na naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Kung tatanungin mo ako, hindi ko alam kung ito'y dahil sa kilos niya o dahil sa pakiramdam ko na may isang tao na nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko. Sinabi niya na gusto niyang makipag-usap sa akin ng matagal, kaya binigyan ko siya ng pansin, kahit papaano. Bilang isang dancer, sanay na ako sa ganitong mga uri ng lalaki, yung mga gustong magtangkang makuha ang atensyon ko para lang magpalipas ng gabi. Pero si Arnold, iba. Hindi ko pa siya kilala pero parang may kakaibang aura siya na nagpa-attract sa akin. Tinutok ko ang buong gabing performance ko sa kanya. Marahil siya lang ang lalaking hindi ko pa natutulungan sa ganitong paraan. Nasa utak ko na lang, okay, lang, trabaho lang. Pero may isang maliit na boses na nagsasabing baka, just maybe, may masigit pang koneksyon sa gabing ito. Tulad ng inaasahan, pagkatapos ng mga sayaw, inalok niya ako ng inumin at tinanong kung gusto ko sanang sumama sa kanya sa isang hotel. Alam ko na ito ang uri ng alok na hindi na bago sa akin. Pero may isang parte ng katawan ko na parang nahirapan magsabi ng hindi. Sanay ako sa mga alok na tulad niyan, sabi ko sa sarili ko. Pero iba siya.
ibang klase. At sa pag-alok niya, hindi ko alam kung anong dahilan, pero sumang-ayon ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero sigurado ako, ang gabing iyon ay magiging isa sa mga pinakamahalagang gabi sa buhay ko. Matapos ang gabing iyon, naging mas madalas ang pagdalaw ni Arnold sa bar. Hindi ko siya matanggal sa isip ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa alok niyang sumama sa kanya, o dahil sa kakaibang pakiramdam na naramdaman ko nang magkasama kami sa hotel. Habang ang ibang customer ay mabilis lang mawala, si Arnold ay hindi. Parang gusto niyang makilala ako, hindi lang bilang dancer, kundi bilang tao. Minsan, habang nagsasayaw ako sa entablado, nararamdaman ko ang mga mata niyang nakatutok sa akin. Hindi siya katulad ng iba. Ang ibang lalaki, ang gusto lang nila ay magpakalasing at maghanap ng pansamantalang kasiyahan. Si Arnold parang may seryosong dahilan kung bakit nandoon siya. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa buhay ko, kung paano ako napunta sa ganitong trabaho, kung anong gusto ko sa buhay ko, kung anong mga pangarap ko. Ang mga tanong niyang iyon ay parang mga bala na tumama sa puso ko. Hindi ko siya kilala ng buo, pero may isang parteng pakiramdam ko. Parang may connection kami na hindi ko kayang ipaliwanag. Melissa, anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Tanong ni Arnold isang gabi habang kumakain kami ng hapunan sa isang sulok ng bar. Para bang may bigat ang tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Gusto ko sanang magsinungaling at sabihin na okay lang ako, pero hindi ko magawa. Parang hindi ko kayang magsinungaling kay Arnold. Sa ngayon gusto ko lang makaalis dito. Gusto ko lang ng mas magandang buhay. Hindi ko alam kung paano, sagot ko, sabay iling ng ulo. Kung matutulungan kita, anong gusto mong gawin? Tanong niya, seryoso. Habang tinitingnan ko siya parang may iba siyang inaalok na hindi ko pa nararanasan. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero nakikita ko sa mata niya na may malasakit siya sa akin. Parang siya yung klase ng tao na may kaya at hindi niya ginugugol ang oras niya para sa mga bagay na walang halaga. Nagpatuloy ang mga gabi, at habang lumalalim ang bawat usapan namin, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko na kayang itago. May nararamdaman ako para sa kanya. Parang ang hirap sabihin, pero hindi ko na kayang pigilan. Laging may kasamang takot at duda sa akin, pero hindi ko na kayang balewalain pa ang nararamdaman ko. Isang gabi, habang nagsasayaw ako sa stage, hindi ko na napansin na hawak-hawak ko na ang bote ng alak na inumin sana ng isa pang customer. Hindi ko naalintana kung may mga mata na nakatutok sa akin. Ang mga mata ko ay sa kanya lang nakatuon, kay Arnold. Nang matapos ang performance ko, iniwan ko ang stage at naglakad patungo sa kanyang mesa. Nakita ko siya, tahimik. Nakatingin sa akin. Sumama ka sa akin, ang sabi niya. Malumanay, pero may diin. Gusto ko sanang magsalita, magsabi ng hindi, pero hindi ko magawa. Parang may isang puwersang nagtutulak sa akin, na sumama sa kanya, kahit alam ko na hindi ito ang pinakamagandang desisyon. Siguro, ito na yung pagkakataon na hindi ko na kayang takasan ang nararamdaman ko. Nandyan na naman tayo, sabi ko. Kalahating biro, kalahating seryoso. Bakit ba kita sinasamahan? Si Arnold ay ngumiti lang at nangako na hindi niya ako ipapabigo. Hindi ko alam kung paano pero parang may tiwala akong natagpuan sa kanya. Parang si Arnold ang taong hindi ko kailanman hinahanap. Pero nandyan na siya ngayon. Pagkatapos ng gabing iyon, nagpa siya akong sumama sa kanya sa isang hotel. Hindi ko alam kung anong mangyayari o kung anong pakiramdam ko. Pero isang bagay ang sigurado, ang gabing iyon ay magsisilbing simula ng isang bagong kabanata sa buhay ko. Dahil kay Arnold,
Nagkaroon ako ng pagkakataong makaramdam ng pagiging espesyal, ng pagiging hindi lang isang object na tinatangkilik ng mga lalaki sa bar. At habang naglalakad kami papunta sa hotel, ang mga tanong ko sa sarili ko ay tumigil. Kung tama ba ang mga desisyon ko, kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa akin, at kung anong klase ng koneksyon ang nagsimula ng gabing iyon. Hindi ko pa alam. Pero sigurado ako sa isang bagay. Maaaring magsimula ang lahat sa gabing iyon. Dumating kami sa hotel at agad akong nakaramdam ng kakaibang tensyon. Hindi ko alam kung dahil ba sa nararamdaman ko o dahil sa takot na baka may mangyaring hindi ko inaasahan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, parang may isang bahagi sa aking utak na nagsasabing, maging open ka lang. Hindi ko na kayang baliwalain ang nararamdaman ko kay Arnold at kahit may mga tanong pa sa aking isipan, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Pagpasok namin sa lobby, tinulungan ako ni Arnold na maglakad patungo sa elevator. Wala akong masabi, kundi ang malalalim na hinga ko. Hindi ko alam kung paano ko dapat haharapin ang gabing ito. Hindi ito katulad ng mga gabi sa bar, kung saan ang lahat ay temporaryo lang. Mabilis lang mag-evaporate. Si Arnold, siya ay ibang klase. Bawat kilos niya, bawat pagtingin niya sa akin, para bang may mga pinapakita siyang hindi ko kayang maintindihan. Pagdating namin sa kwarto, agad niyang inilock ang pinto. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nakaramdam ng kaba at excitement ng sabay. Habang tinatanggal niya ang jacket niya, iniisip ko kung ito na ba yung moment na magbabago ang lahat. Kung ito na ba yung pagkakataon na magiging masaya ako kahit saglit lang. O kung ito na ba yung pagkakataon na mararamdaman ko ang koneksyon na hindi ko naranasan noon. Okay lang ba sa'yo ito? Tanong niya habang nakatingin sa mga mata ko, sabay alis ng kanyang sapatos. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Lahat ng bagay ay parang mabilis na nangyayari. Pero sa kabila ng lahat ng kalituhan, ang sinabi ko ay, "Oh, okay lang." Si Arnold ay lumapit sa akin at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, ang lambot ng kanyang mga palad nang hawakan niya ako sa mga balikat. Mabilis na nagtagpo ang mga mata namin at bago ko pa man malaman, dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang labi sa akin. Hindi ko na kayang pigilan pa. Tumugon ako sa halik na ibinigay niya. Hindi ito katulad ng ibang halik. Wala itong pagmamadali, puno ng sensualidad at galak. Ramdam ko ang init, ang pagnanasa, at ang koneksyon na hindi ko naranasan kahit kanino. Habang naglalaban ang mga labi namin, unti-unting nahulog ang mga piraso ng damit ko. Nakaramdam ako ng kaba, ngunit isang bagay. Ang nararamdaman ko, si Arnold, hindi siya tulad ng ibang lalaki. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya agresibo. Para bang nire-respeto niya ang bawat galaw ko, bawat desisyon ko. At sa mga sandaling iyon, ang pakiramdam ko ay iba. Hindi ko na kailangang magpanggap. Hindi ko kailangang magtakip ng mga bahagi ng sarili ko. Tinulungan niya akong umupo sa gilid ng kama at dahan-dahan niyang inalis ang kanyang damit. Ang mga mata niya ay hindi kailanman iniiwas at ramdam ko na may malalim na pagtingin siya sa akin. Parang siya ay nagsasabing, hindi ako dito para magtago. Dahan-dahan niyang inilapit ang sarili niya sa akin at ang mga kamay niya ay gumagala sa katawan ko. Mga haplos na may malasakit, may init. Habang hinahalikan ako, ramdam ko ang bawat paghinga niya, ang bawat pagdampi ng katawan namin sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong klaseng koneksyon ito, pero ang tanging alam ko, wala akong naramdamang takot. "Are you sure about this?" Tanong ni Arnold habang tinitingnan ang mga mata ko. Hindi ko na kayang mag-isip pa. Ang pakiramdam ko, ito na ang oras. Tumango ako nang hindi iniisip kung anong mga mangyayari. Alam ko na sa gabing ito, ang lahat ng takot at pagdududa ay mawala at ang tanging magbabalik sa akin
ay ang pagkakaroon ng tunay na koneksyon. Sa bawat galaw at haplos na ipinapakita niya, para bang lahat ng mga tanong ko sa buhay ay nawawala. Ang mga sakit, ang mga pagdududa, ang mga pangarap, lahat ay parang nawawala sa hangin. Si Arnold ang nagbigay sa akin ng isang pagkakataon na maranasan ang nararapat na pagmamahal. Hindi ko siya kilala ng lubos, pero sa gabing iyon, ang mga mata ko ay nagsasabi na ako ay handa na. Ang gabing iyon ay nagsimula ng isang bagong kwento para sa akin. Isang kwento ng koneksyon, ng pagtanggap, at higit sa lahat, isang kwento ng pagmamahal na hindi ko pa nararanasan. At habang pareho kaming humihingal sa gitna ng gabing iyon, ang isang bahagi ng aking puso ay pagkatapos ng gabing iyon, nagising ako ng maaga. Hindi ko akalain na ang isang gabi na puno ng kalituhan ay magdudulot ng ganitong pakiramdam. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin, pero may kakaibang saya na hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Siguro, ito ang unang pagkakataon na hindi ko naramdaman na ginagamit lang ako, kundi may isang tao na talagang nagbigay pansin sa akin. Pero habang naiisip ko iyon, dumaan ang isang tanong sa aking isipan. Bakit ako nakaramdam ng ganito? Si Arnold ay nasa tabi ko, nakahiga at mahimbing ang tulog. Pinagmasdan ko siya, ang matipuno niyang katawan, ang mga mahinhing hininga, at ang ekspresyon ng mukha na parang walang alalahanin. Hindi ko alam kung anong klase ng koneksyon ang mayroon kami, ngunit isang bagay ang sigurado. Si Arnold, sa mga simpleng pagkakataon, ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam na hindi ko pa nararanasan. Nasa ganitong pagmumuni-muni ako nang magising si Arnold. Tumagilid siya at tinitigan ako ng mga mata na may pagka-misteryoso. "Good morning," sabi niya habang ngumiti. "Good morning," tugon ko, medyo nahihiya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, kaya tumahimik na lang ako. Hindi ko pa kayang magtanong ng mga bagay na baka magpabago ng lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin pagkatapos ng gabing iyon. Parang ang lahat ng iniisip ko ay magkakaroon ng malalim na kahulugan. Tumayo siya at nagsimula ng magbihis. Ako naman, hindi ko pa rin alam kung paano mag-adjust sa sitwasyong ito. Sobrang bagal ng oras. At sa bawat minuto, parang may mga tanong akong tumatambad na hindi ko kayang sagutin. Habang nagsusuot siya ng kanyang pantalon, nahulog ang isang bagay mula sa kanyang bag. Isang larawan. Hindi ko pa rin siya kilala ng buo, kaya tinanong ko siya. "Ano yan?" Tanong ko, sabay turo sa larawan. Tumingin siya sa akin ng matagal bago niya kinuha ang larawan. Mabilis niyang itinago ito sa bag. Wala lang," sagot niya. Parang hindi ako dapat makakita ng iyon. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba sa dibdib. Bakit ang lakas ng kutob ko na may itinatagong lihim si Arnold? Parang may mga bagay na hindi ko pa alam. At sa tuwing binabaybay ko ang kanyang mga mata, parang may mga pader na pinapaligiran siya. May mga bagay na hindi siya handang ibahagi. At sa kabila ng lahat ng pag-aalaga at malasakit na ipinapakita niya sa akin, may mga misteryo siyang hindi ko pa matutuklasan. "Hindi mo ba ako pakikitaan ng mga lihim mo?" Tanong ko. Medyo natatawa pero may halong pag-aalala. Tumayo si Arnold mula sa kama at naglakad patungo sa bintana. "Ang buhay ko ay komplikado, Melissa," sabi niya nang hindi ako tinitingnan. "May mga bagay na mas mabuti nang hindi malaman." Napaisip, ako, paano kung mahalaga yun sa akin? Kung gusto kong malaman ang buong kwento mo? Tumahimik siya, at sa sandaling iyon, naramdaman ko na parang nagkaroon kami ng pagkakaintindihan. Hindi ko alam kung anong nagiging epekto ng relasyon namin.
Kung tawag ba dito ay pagmamahal o isang simpleng koneksyon na lumabas sa gabing puno ng kasiyahan at mga lihim. Ngunit isang bagay ang sigurado, masyado na akong nasasaktan sa mga tanong na walang sagot. Kaya't naisip ko, baka mas mabuti nang tanungin na siya ng direkta. Mahal mo ba ako? Tanong ko sa kanya, sabay titig ng malalim. Sa unang pagkakataon, si Arnold ay tumahimik. Hindi ko makita sa kanyang mata kung totoo ang nararamdaman ko. At parang hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ko. Ang sagot niya ay hindi agad dumating. Para bang isang pader ang nagsarado sa pagitan namin. At ang mga salitang gustong lumabas ay naipit. Wala akong sinasabi na ganoon. Sagot ni Arnold. Mabagal. Pero Melissa, hindi ko kaya nang magpanggap. Hindi ko alam kung anong klase ng relasyon meron tayo. Pero, hindi ko siya pinigilan sa pagsasalita. Alam ko na may nararamdaman siya para sa akin. Pero sa ngayon, parang may mga bagay siya na hindi kayang i-share. Sa kabila ng lahat, naiintindihan ko. Kung may mga lihim siyang tinatago, marahil ay may dahilan. At hindi ko siya pipilitin na ibahagi ang lahat. Basta't andyan siya at nagmamalasakit. Siguro, sa tamang panahon, darating din ang oras para malaman ko ang lahat ng iyon. Nagpa siya akong itigil na lang muna ang mga tanong, kaya't nagpatawa na lang ako. Okay, hindi ko na itutuloy yung tanong ko. Basta, sigurado akong magaan ang pakiramdam ko pagkasama kita. Nagmumukha siyang seryoso, pero ngumiti siya at sabay kaming nagbihis. Tumuloy sa planong mag-agahan. Hindi ko pa alam kung anong magiging kinabukasan namin ni Arnold, pero sa gabing iyon, nagpa siya akong hindi muna magtanong. Hindi ko kayang madaliin ang lahat. Kung saan man kami dadalhin ng takbo ng relasyon na ito, maghihintay ako at magiging bukas sa lahat ng maaaring mangyari. Minsan, mas mabuti nang hindi alam lahat ng sagot at hayaan na lang na magbukas ang mga pinto sa tamang panahon. Habang lumalalim ang gabi, hindi ko maiwasang mag-isip. Si Arnold, isang lalaki na pumasok sa buhay ko ng walang babala, ay nagsimula ng magbigay ng masalimuot na tanong sa aking isipan. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon meron kami. At sa totoo lang, hindi ko pa rin siya ganap na kilala. Ngunit ang damdamin ko para sa kanya, hindi ko kayang ipaliwanag. Parang may bagay na humihila sa akin sa kanya. Parang may koneksyon na hindi ko kayang itanggi. Pagkatapos ng mga ilang linggong pakikisalamuha kay Arnold, unti-unting nabubuksan ang mga pinto ng mga lihim. Tulad ng isang libro, bawat pahina ng kwento namin ay unti-unting isinusulat. At kahit ako, hindi ko alam kung anong mga susunod na kabanata, isang linggo ang lumipas mula noong gabing iyon sa hotel, wala pa rin kaming formal na usapan tungkol sa nangyari. Hindi ko alam kung ang lahat ay isang one-time thing o kung may potensyal itong maging mas seryoso. Si Arnold, bagamat malapit na, ay hindi pa rin nagpapakita ng mga tunay na emosyon. May mga araw na magkasama kami, masaya, parang walang nangyaring kakaiba. Ngunit may mga pagkakataon din na siya'y nagiging tahimik at malayo. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Sa kabila ng lahat ng pag-iwas ni Arnold na magbukas ng mga personal na issue, ako naman ay nagiging mas matapang. Hindi ko na kayang maghintay. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang, na hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay niya, o kung bakit siya hindi makapagbigay ng konkretong sagot tungkol sa amin. Isang araw, habang nagkakasama kami sa isang kafe sa Parañaque, iniiwasan niyang tumingin sa aking mata. Tinutukso ko siya. Bakit hindi ka tumitingin sa mata ko? Anong tinatago mo? Tumawa siya ng mahina. At pagkatapos ay sinubukang baguhin ang usapan. Wala lang, sabi niya. Sabay kinuha ang kanyang kape. Ngunit alam ko, may tinatago siya.
At hindi ko na kayang maghintay na ang mga tanong ko ay mananatiling hindi nasasagot. Arnold, hindi ko na kayang maghintay, sabi ko, na may kalakip na pagkabigo sa boses ko. Ano ba ang nangyari sa'yo? Bakit parang may mga lihim kang hindi kayang ibahagi? Mabilis siyang umiiwas ng tingin at napansin ko ang mabilis na paghinga niya. Hindi siya nagmadaling sumagot. Alam ko na may bigat siyang dinadala at tila ako na lang ang hindi nakakaalam. Ngunit hindi ko na kayang balewalain. I need to know, Arnold. Ano ba ang nangyayari sa atin? Pansamantalang nanahimik si Arnold. Mabilis ang takbo ng oras, ngunit siya'y nag-aalangan. Tila may isang malalim na kabuntot na hindi niya kayang ipaliwanag. Melissa, may mga bagay na mas mabuti nang hindi mo malaman, sagot niya, na may pag-aalangan sa boses. I'm complicated, and there are things from my past that I'm not ready to share. Tinutok ko ang aking mata sa kanya. Hindi ko kayang maging bahagi ng buhay mo kung may mga bagay na hindi mo kayang ibahagi sa akin. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang na hindi ko alam ang mga bagay na gumugulo sa'yo. Tumayo si Arnold mula sa kanyang pwesto. I understand, but sometimes the past haunts us, sabi niya. Dahan-dahang nilapag ang kanyang kape sa mesa. Minsan kailangan mong tanggapin na may mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Nanatili akong nakaupo, at ang mga salitang binitiwan niya ay umuukit sa aking isipan. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo, Arnold? Tanong ko, na may pagka-frustrated. Naglakad siya papunta sa may pinto. Tila hindi na kayang magpaliwanag. Maybe, one day I'll tell you everything, but not now. Matapos niyang sabihin iyon, lumabas siya ng kafe. Wala akong nagawa kundi magmukmok sa aking upuan, nalulumbay at naguguluhan. Ang mga lihim ni Arnold ay nagsimulang magdulot ng pagdududa sa akin. Hindi ko siya kayang iwan, pero paano ko siya maiintindihan kung siya mismo ay hindi kayang magbukas sa akin? Hindi ko na kayang baliwalain ang mga tanong na nagsisiksik sa aking isipan. Kung mahal ko siya, bakit hindi ko siya kayang maintindihan ng buo? Habang naglalakad ako pa uwi, naiisip ko ang mga posibilidad. Baka nga may mga bagay siyang hindi pa kayang ilabas. At baka may mga dahilan kung bakit siya nagiging malayo. Ngunit, habang lumalalim ang gabi, nararamdaman ko na kailangan kong magdesisyon. Hindi ko alam kung anong magiging sagot. Pero ang tanging sigurado ako, kailangan ko ring magbukas ng mga bahagi ng sarili ko para mapanatili ang relasyon na ito. Hindi ko kayang magpanggap na walang nangyayari sa aking buhay. Si Arnold ay may bahagi ng aking puso na hindi ko kayang bitawan. Ngunit kailangan ko rin ng mga sagot. Isang gabi, habang naglalakad ako sa harap ng aming bahay, bigla akong nakaramdam ng kakaibang lungkot. Ipinagpapalagay ko na baka natatakot ako. Natatakot ako na baka mawala si Arnold, na baka magpatuloy siya sa pagtago ng kanyang mga lihim, at masaktan ako sa huli. Ang mga lihim na iyon, masakit man, ay tila magiging bahagi na ng ating kwento. Ngunit ang tanong ko, handa ba akong tanggapin ang lahat ng ito, kahit na hindi ko pa alam kung anong magiging dulo nito? Isang linggo ang lumipas mula nang magtapos ang aming usapan ni Arnold sa kafe. Hindi ko na siya tinext o tinawagan, at siya rin ay hindi nagparamdam. Parang ang bigat ng bawat araw, at hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay sa buhay ko. Sobrang labo ng lahat, at sa bawat minuto, mas lalong nadarama ko ang kalungkutan. Hindi ko na kayang maghintay pa ng mga sagot na hindi ko alam kung darating. Nasa bahay ako noon, nag-aayos ng ilang gamit at naglilinis ng kwarto, nang biglang kumatok si Arnold. Hindi ko siya inaasahan. Tumayo ako agad at binuksan ang pinto. Matagal siyang tumayo sa harap ko at hindi ko makita ang mga mata niyang may lihim. Mukha siyang may daladalang mga tanong
At ang pakiramdam ko, may mga sagot na gusto niyang ibahagi. Melissa, can we talk? Tanong niya. Medyo mahina ang boses. Arnold, anong nangyari? Tanong ko, habang hinihila ko siya papasok sa loob ng bahay. Parang may kaba akong nararamdaman at hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko sa kanya. Bakit hindi ka magpapakita? Bakit parang lumalayo ka? May mga bagay akong kailangang sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano. Sabi niya, sabay, upo sa sofa, at iniiwasan ang aking mata. I want to be honest with you, pero hindi ko alam kung kaya mong tanggapin. Dahil sa narinig ko, lalong nanumbalik ang mga tanong ko. Ano ba ang itinatago mo, Arnold? Ano bang nangyari sa'yo? Kung may kinalaman ako, hindi ba't deserve ko rin malaman? Suminghap siya ng malalim at napansin ko ang pagkakaroon ng sakit sa kanyang mga mata. I was trying to protect you, Melissa. I wanted you to be happy. Kasi I don't deserve someone like you. Nagulat ako sa sinabi niyang iyon. Bakit? Ano bang wala sa'yo? Tanong ko. Sabay na luhang sumik sa aking mga mata. Hindi ko ba kayang tanggapin ka? Ano bang ibig mong sabihin? Matagal bago siya sumagot. Nag-isip siya at umiling. It's not you, it's me. I'm not the person you think I am. I have so many things in my past that I've tried to forget. And some of it's too much to bear. Unti-unting naramdaman ko na parang ang sakit ng lahat ng ito. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga lihim siyang hindi kayang ibahagi at mas lalong hindi ko maintindihan kung bakit siya nagtatago. Ano ang mga bagay na iyon, Arnold? Bakit hindi mo kayang sabihin? Tumagal pa ang ilang minuto ng katahimikan. Naramdaman ko ang bigat ng bawat sandali na walang kasagutan. Hanggang sa iniiwasan niyang tumingin sa akin at dahan-dahang nagsimulang magkwento. Ang totoo, sabi niya, I'm not your ideal man. I was involved in things that I'm not proud of. Criminal things that will destroy your image of me. And I don't want you to suffer because of the choices I made. I don't want you to be hurt because of me. Tumahimik ako at hindi ko alam kung paano sasagutin ang sinabi niyang iyon. Parang ang lahat ng ideal na pagkakakilala ko kay Arnold ay parang naglaho. At siya na lang, isang lalaking puno ng mga pagkakamali. Naglakad ako palapit sa kanya at hinawakan siya sa braso. Arnold, hindi ko kaya magpanggap na wala akong nararamdaman sa mga sinasabi mo. Sabi ko, habang ang mga mata ko ay nagsisimulang magbuhos ng luha. Pero, hindi mo ba naiisip na may mga pagkakataon na lahat tayo ay may mga pagkakamali? Hindi ko inaasahan na magiging perpekto ka. Alam ko na lahat tayo ay may mga kahinaan. Tinitigan ko siya. Sabay sabing, kung may mga bagay kang ipinaglalaban, at kahit gaano man ito kabigat, nandyan ako para tanggapin ka. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo, pero kung mahal mo ako, hindi mo ako dapat itago. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Arnold. Para bang nagising siya sa realidad na hindi na siya nag-iisa sa mga laban niyang iyon. Melissa, I never thought someone like you would say that to me. Sabi niya, sabay hawak sa aking kamay. I'm so sorry for everything. I should have been honest with you from the start. Sa mga salitang iyon, parang may ilang bagay ang gumaan sa aking dibdib. Hindi ko alam kung magiging madali ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng narinig ko, natutunan ko na may mga pagkakataon na ang pagtanggap ay isang bagay na hindi agad-agad nangyayari. Minsan, kailangan mong tanggapin ang mga kahinaan ng isang tao, lalo na kapag sila ay handang magbago. Arnold, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin, pero hindi ko pa kayang bitawan ka. Sabi ko,
sabay hawak sa kanyang mga kamay. I'll stand by you, no matter what. But you have to promise me one thing. Don't keep anything from me. We need to face the truth together. Tumingin siya sa akin. At sa kanyang mata, nakita ko ang pag-asa na matagal na niyang hinahanap. I promise you, Melissa, I will never lie to you again. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap sa amin, kung magpapatuloy pa ba ang aming relasyon o magkakaroon kami ng pagkakataon na makapag-heal. Ngunit sa sandaling iyon, alam ko na may mga bagay na mas mabuti nang ipaglaban kaysa iwasan. Kung ito ay magtatagumpay. Sa magkasama kaming pagtanggap ng mga pagkakamali at hindi perpektong nakaraan. At ang mga lihim na iyon, ang mga lihim na lumabas, ay hindi na magiging hadlang sa amin. Ang mga araw pagkatapos ng huling usapan namin ni Arnold ay parang gumugulong sa aking isipan, mahirap at masakit. Hindi ko alam kung anong nangyari sa amin, kung nagtatagumpay kami sa laban namin para magpatuloy, o kung ang mga saloobin na pilit naming pinapawalan ay magiging dahilan para maghiwalay kami. Ang damdamin ko, punong-puno ng pag-aalinlangan. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na tumatak sa isip ko. Ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi ko kayang itanggi. Bilang isang babae, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi palaging masaya. Hindi ito palaging puno ng saya o kasiyahan. May mga pagkakataong kahit gaano ka pa kasaya, darating ang mga oras na kailangan mong dumaan sa mga pagsubok. Mga pagsubok na hindi mo alam kung paano mo malalampasan. Yun ang nararamdaman ko. Si Arnold, sa mga nakaraan niyang lihim, ay naging parte ng buhay ko. At alam ko hindi ko kayang bitawan siya. Pero ang sakit, hindi ko kayang ipaliwanag. Ang huling gabing nagkita kami ay naiwan sa aking alaala. Nakaupo ako sa isang sulok ng bahay, hawak ang isang lumang larawan na iniwan sa akin ni Arnold. Isang larawan na nagpapakita ng mga alaala ng kabataan niya. Sa likod ng mga mata niyang puno ng kalungkutan, may mga lihim na nararamdaman ko. Ang hirap. Gusto ko siyang yakapin at sabihin na magiging okay lang kami. Pero paano ko siya patatawarin kung ang mga kasalanan niya ay may malalim na ugat? Ang gabi ay tila walang katapusan. Nakahiga ako sa aking kama, ang mga mata ko puno ng luha na hindi ko kayang pigilan. May mga tanong na sumasakit sa aking dibdib. Paano kung sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, hindi kami magtagumpay? Paano kung ang sakit na dulot ng nakaraan ni Arnold ay maging hadlang sa hinaharap namin? Minsan, iniisip ko, si Arnold ba talaga ang taong ito? Ang taong kayang baguhin ang lahat ng ating mga pananaw. Ang taong may mga lihim na hindi ko kayang tanggapin, ngunit patuloy ko pa ring minamahal? O baka naman, siya ay isang tao lamang na tumatakas mula sa kanyang mga pagkakamali, at ang lahat ng mga paghihirap namin ay magiging sanhi ng pagkatalo? Lumipas ang ilang araw, at hindi ko na kayang magpanggap na okay lang. Kailangan ko ng sagot. Kailangan ko ng kalinawan. Ang puso ko, ang katawan ko, ang kaluluwa ko, ay hindi makakapayag na manatili sa dilim. Ang buhay ko ay puno ng mga tanong. At ang pinakamalupit sa lahat ay ang hindi mo kayang sagutin ang sarili mong mga katanungan. Naglakad ako papunta sa lugar kung saan kami unang nagkita. Sa bar na matagal ko nang hindi pinupuntahan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kailangan kong magsimula sa kung saan kami nag-umpisa. Gusto ko ng closure, gusto ko ng kasagutan, at gusto ko ring maintindihan ang dahilan kung bakit ko siya minahal sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali at lihim na iyon. Dumating ako sa bar at naupo sa isang sulok, tumitingin sa mga ilaw ng paligid. Tumatakbo sa isipan ko ang lahat ng mga sinabi ni Arnold at unti-unti napagtanto ko na masyado ko siyang iniintindi.
Masyado ko siyang inaalala. Hindi ko na kayang maghintay na magbago ang mga bagay para sa amin. Kailangan ko nang tanggapin na minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat para baguhin ang isang tao. Minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat para mapatawad ang isang tao sa lahat ng kanyang kasalanan. Habang tinititigan ko ang mga tao sa paligid, nakaramdam ako ng isang malalim na kalungkutan. Ako na lang mag-isa, walang kasamang ibang tao na makakausap, walang Arnold, walang mga kasagutan. At doon, sa ilalim ng mga ilaw ng bar, doon ako napayakap sa aking sariling sakit. Ang mga luha ay tumulo mula sa aking mga mata. Hindi ko na kayang pigilan. Walang kasalanan si Arnold sa lahat ng nararamdaman ko, kundi ang tanging kasalanan ko lang ay ang magmahal ng sobra. Ang magbigay ng sarili ko, pati na rin ang aking puso, sa isang taong may nakaraan na hindi ko kayang baguhin. Doon ko naisip na hindi ko na kayang maghintay pa. Kailangan ko na rin palang magpatawad sa sarili ko. Dahil kung hindi ko pa magagampanan ito, hindi ko magagampanan ang pagmamahal ko kay Arnold. At kung hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng ito, hindi ko siya kayang patawarin. Ang puso ko na noon ay puno ng pangarap, ngayon ay puno ng sakit. Pero habang patuloy akong umiiyak sa gitna ng dilim, natutunan kong hindi lahat ng pagluha ay tanda ng pagkatalo. Minsan, ang mga luha ay may kahulugan. Ang mga ito ay nagsisilbing proseso ng pagpapatawad sa sarili at ng pag-aalaga sa sarili upang makatawid sa mga pagsubok ng buhay. At sa oras na iyon, sa mga luha kong iyon, natutunan kong hindi ko na kailangang maghintay para sa mga sagot na wala pa. Hindi ko na kailangang ipilit ang isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ngunit higit sa lahat, natutunan kong kailangan ko munang mahalin ang sarili ko bago ko pa matutunan kung paano mahalin si Arnold ng buo. Minsan, may mga sandali sa buhay na ang tanging paraan para makatawid ka sa sakit ay ang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili mo. Nang magtagal ako sa mga pagninilay-nilay at matutunan ang mga bagay na dapat kong tanggapin, naramdaman kong kailangan ko na ring magpatuloy. Kahit na hindi ko pa rin alam kung ano ang magiging kinalabasan ng lahat ng ito. Hindi ko alam kung paano at kung saan hahantong ang relasyon ko kay Arnold. Ngunit natutunan ko na sa bawat hakbang na ginagawa ko, may halaga ang bawat aral na natutunan ko mula sa sakit at kalungkutan. Isang hapon, nakaupo ako sa harap ng aking laptop, sinusubukan magtrabaho. Pero ang isip ko ay abala pa rin kay Arnold. Hindi ko na siya tinext o tinawagan simula noong gabing iyon. At sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman kong lumalayo siya sa akin. Napansin ko na parang ang mga plano ko sa buhay ay biglang naging magulo. At para bang lahat ng naging tahimik ay nauurong dahil sa mga pagkakamali ng nakaraan. Habang nag-iisip ako, tumunog ang aking telepono, isang mensahe mula kay Arnold. Melissa, can we talk? May gusto akong ipaliwanag sa'yo. Walang labis, walang kulang. Naramdaman ko ang paghihirap sa likod ng mga salita niya. At sa kabila ng lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko, may isang bahagi ng puso ko na hindi kayang itago ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko kayang pigilan ang emosyon ko. Alam kong may mga bagay pa kaming kailangang pag-usapan at alam kong may pagkakataon pa para ayusin ang lahat. Naglakad ako patungo sa paborito naming kapehan, ang lugar kung saan unang nagsimula ang lahat ng ito. Pagpasok ko ng kapehan, nakita ko siya agad. Si Arnold, nakaupo sa isang sulok, tahimik at malalim ang iniisip. Ang bawat minuto ng kanyang katahimikan ay tila bumibigat ang mga tanong sa aking isipan. Magkalayo kami ng posisyon, ngunit sa mga mata niyang iyon, naramdaman ko ang paghingi ng tawad.
na para bang gusto niyang magtakip ng mga pagkakamali ng nakaraan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. "Arnold," simula ko. "Bakit ba hindi mo ko kayang sabihin lahat ng totoo? Bakit hindi mo ko kayang pagkatiwalaan?" Tumigil siya saglit at sa bawat patak ng luha sa kanyang mata, parang naramdaman ko ang takot na hindi ko pa nakikita noon. "Melissa, hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat ng nangyari," sagot niya. Halos mahina ang boses. Nang linaw. Nang dumaan ang ilang segundo ng katahimikan, nagsimulang magkwento si Arnold. "Alam mo, Melissa, noong bata pa ako, may mga bagay akong ginawa na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko kayang tanggapin na ang mga desisyon ko noon ay nagdala sa atin sa ganitong sitwasyon. Pero wala akong ibang dahilan, kundi ang maghanap ng kaligayahan. At sa mga maling desisyon ko, naging sanhi ako ng takot at panghihinayang. Gusto ko lang na sana'y matutunan ko na maging mabuting tao para sa'yo." Habang pinapakinggan ko siya, mas naramdaman ko ang bigat ng puso ko. Ang mga salitang binitiwan niya ay may kabuntot na pagnanais na magbago. Nagpatuloy siya. "Hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat ng bagay, pero gusto ko na ikaw ang makita ko sa bawat hakbang ko. Gusto ko na hindi lang kita magiging ama, kundi isang kaibigan din." Habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko na napigilang magpakita ng mga luha sa aking mata. Ang sakit na matutunan mo na ang isang tao na akala mong kilala mo ay may mga lihim na hindi mo kayang tanggapin. Ngunit sa bawat saloobin at pag-amin niya, mas naramdaman ko ang lalim ng pagmamahal na hindi ko kayang pigilan. "Arnold, hindi ko alam kung naramdaman ko ang isang muling pag-asa. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Pero sa mga salitang iyon, alam ko na may pagkakataon pa kaming magbago. Hindi ko alam kung anong hinaharap. Ngunit natutunan ko sa mga karanasang ito na may mga pagkakataong ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa pagpapatawad at pagtanggap. Sa lahat ng kahinaan, pagkakamali at pagsubok na dumaan. At sa kabila ng mga luha at sakit, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa perpeksyon, kundi sa mga pagkakataong kaya mong magpatuloy. Ang araw na iyon, sa kabila ng lahat ng kalituhan at sakit, ay nagsilbing simula ng isang bagong kabanata sa buhay namin ni Arnold. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko kayang magpatuloy sa buhay na puno ng hindi pagkakaintindihan. Kailangan naming harapin ang nakaraan, pati na rin ang mga takot at pagkakamali, kung nais naming magpatuloy bilang mag-ama. Lumipas ang mga linggo at hindi naging madali. Hindi laging magaan ang mga araw. May mga pagkakataong nagkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihan, pero sa bawat pagkakataon na ito, natutunan naming mag-usap at magpatawad. Minsan, ang pinakamalaking hakbang ay hindi ang pagtalikod sa mga pagkakamali, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na tanggapin ito at magpatuloy. Si Arnold unti-unting nagbabago, at ako rin. Natututo akong tanggapin na hindi lahat ng bagay ay makakamtan sa isang iglap. Lahat ng magagandang bagay ay dumaan sa proseso. Isang araw, nagdesisyon kaming magpunta sa beach. Isang simpleng lakad para makapag-usap at magsimula ng panibagong buhay. Wala kaming mga grand na plano, kundi ang magkasama lang, mag-ama, nag-uusap, nagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Nakaupo kami sa buhangin. Ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa aming mga mukha. Nagpahinga kami mula sa lahat ng alalahanin, sa mga ulap ng nakaraan na matagal nang nagbabalik. "Melissa," sabi ni Arnold, habang tinitingnan ang malawak na dagat. "Alam ko na hindi ko kayang baguhin ang mga nangyari, pero natutunan ko na hindi dapat mawalan ng pag-asa. Sa bawat pagkatalo, may pagkakataon pa. Natutunan ko yun dahil sa'yo.
Tahimik lang akong nakikinig. Masaya na naririnig ko siya na nagsasalita ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Sa mga salitang iyon, parang napawi ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Hindi ko man kayang kalimutan ang mga bagay na nangyari. Natutunan ko na ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Hindi ito tungkol sa mga saloobin ng ibang tao, kundi sa ating sariling kalayaan mula sa galit at hinanakit. Arnold, sagot ko. Hindi ko na kailangang maghintay pa para makita kung ano ang magiging resulta ng lahat ng ito. Ang mahalaga, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magbago. Nais ko lang magpatuloy. Hindi lang bilang anak, kundi bilang isang tao na natututo ring magpatawad at maghilom. Nakita ko sa mata ni Arnold ang isang bagay na hindi ko na nakikita dati. Pag-asa. Pag-asa na hindi ko lang natutunan sa kanya, kundi sa sarili ko. Nalaman ko na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa hindi pagkatalo, kundi sa pagtanggap at pagpapatawad sa mga pagkatalo. Ang buhay ay hindi perpekto, ngunit sa bawat hakbang, mayroong mas magandang bukas. Hindi lahat ng bagay ay matatapos sa isang iglap, pero sa bawat araw, natututo tayo. Habang nagsisimula kaming maglakad papunta sa kotse, may dala kaming ngiti sa aming mga labi. Walang mga sagot sa lahat ng tanong, ngunit natutunan kong minsan, hindi mo na kailangan ng lahat ng sagot. Ang pinakamahalaga ay may lakas kang magpatuloy at maging buo. Si Arnold at ako, mag-ama, handa na kaming maglakbay sa bagong landas. Walang takot, walang galit, at puno ng pagmamahal. Natutunan ko na sa bawat pagkatalo, may pagkakataon pa para magbago at magsimula. Muli, alright mga kasirin, tapos na naman ang isang kwento ng pag-ibig, pagpapatawad at pagbabago. Si Melissa, tunay na nagpamalas ng lakas at tapang, at sana ay may natutunan tayo sa kwento niyang iyon. Remember, hindi lang tungkol sa pagtatapos, kundi sa kung paano tayo bumangon at magpatuloy. Kung kayo rin ay may mga kwento na gusto niyong ibahagi, don't hesitate to send your letters. Ako si DJ Serene, at tulad ng lagi kong sinasabi, sa buhay, laging may pag-asa at laging may pagkakataong magsimula ulit. Hanggang sa susunod na kwento, mga kasirin, ingat at keep dancing to the beat of life.